magsiluhod handa ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Sa bawat araw at gabi man, walang kupas, walang maliw, anumang oras, anumang segundo ang kanyang kapangyarihan. Halina kayo mga minamahal ko, naway lubos niyo siyang madama at makilala upang patuloy niyo siyang maramdaman kung paano siya kumilos sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Lahat ay may pagbabago. Sapagkat kung papaano ang patutuo ng Ama, ang kanyang mabuting gawa, ang kanyang mabubuting salita, ay naging makapangyarihan sa lupa. Ano man ang layunin at nasa niyang gawin, walang hindi siya magagawa. Ang pagbabagong anyo, patotoo lamang na walang taong hindi maaaring magbago, kundi lahat ng tao'y maaaring magbago. Sapagkat kung kikilala at tatanggap sa Ama, lahat ay magliliwanag sila. Sapagkat walang dilim na di niya mahahawi upang sumibol at mabuhay ang liwanag at mabanaag ang kaliwanagan. Walang hindi mapagbabago, maging ang buhay, ugali, at gawa ng tao. Halina kayo mga minamahal ko, tuwiran niyong kilalanin ang magpapabago kung saan at ano ang nais niyong baguhin at magpagbago at mabago, ilagak niyo sa Ama. Ang lahat ay magagawa niyang baguhin at mapagbago at ganap na maging ganap para sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Mula kay Marcos. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti. Ano pa't walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. Maliwanag ang katotohanan. Ano pa't walang makapagpapabago ng sino man sa gayon. Ibig sabihin, anong karumihan ang meron ng tao na di malilinisan upang manumbalik ang kabutihan nito? Sapagkat walang dilim na hindi mahahawi upang sumilay ang liwanag, kaya't ang naghahanap at makasusumpong naganap sa Amang dakilang walang mali, walang kapantay. Ang kapangyarihan, salita niya'y di nagkakabula. At nakita ng 3 alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo.
Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdakat tumingin ang mga lagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na tinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Tumugon siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinabi ng kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya." Maliwanag ang katotohanan. Nagahari kung magkamisa ng takot sa tao kapag nagigitla na bibigla. Subalit, hindi maalala kung papaano ang kabutihan at kagandahang loob ng mga nakikita nila na ginagawa ng kanilang kaharap. Kaya't kung magkamisan, yung takot na hindi naman totoo sa loob nila, nasasabi nilang, sige po, pumasok po kayo, sige po, ali po kayo, kahit may takot sila. Sa pag-aalalang, ano ito? Sino ito? Sapagkat yung pagkamangha ang nananaig, ngunit hindi naman nila masiwalat sa sarili nila, di nila maunawaan kung ano yung nararamdaman nila, kung papaano yaon. Ganyan kung magkamisan ang tao. Walang pagbabago ang salitang banal. Noon, ngayon at kailanman, yun at iyon din naman. Maliwanag ang katotohanan kung minsan ang tao natatakot lamang, ngunit wala sa kalooban at di buo sa puso ang pagkatakot na gumawa ng mabutit gawin ng kabutihan. Ngunit ang anak na isinugo at ibinaba ng ama sa lupa, ang takot sa kanyang puso ang naghari at nanuot sa buo niyang kalamnan bilang nagkatawang tao. Kaya natupad na sunod niya ang kalooban ng Ama. Mapapalad ang nagsisikap at nagsusumakit, yamang nagkaroon na ng takot sa Ama at minithi nilang tupdin at gawin na yang para sa Kanya at dinangagan ang sarili nila. Ang paggalang, ang pagtalima, pagsunod sa Kanyang kabutihan at kabanalan upang patuloy nilang tamasahin ang liwanag ng buhay. Mapapalad kayo mga minamahal ko na patuloy nagsusumakit at nagsusumikap, na tupdi ng marapat, gawin ang dapat at sumunod sa kalooban ng Ama. Alalaumbaga, walang bagay na hindi mo makikita kapag maliwanag ang iyong mata, kahit na malayo pa siya. Naririnig mo na kung anong tinig ng nagsasalita kung malakas ang iyong tenga. Subalit kailan kaya makikita ng tao ang mga bagay na ginawa at pinatutupad ng Ama upang maliwanag nilang matupad at masunod kung ano ang kalooban ng Kanyang kagandahang loob na alay sa mga anak niya. Paano kaya ang kabutihan? Ano kaya ang kabutihan? Para makilala ng lahat ang dulot ng Ama para sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig.
net karamaniyahanam, net karamaniyahanam, net karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Nagtanong sila kung kailan darating si Elias. Ngunit ang tugon ay dumating na, subalit anong ginawa sa kanya ng mga tao? Na nagpapaalalang dumating na rin ang anak ng ama na tagapagligtas sa mga anak niya. Ngunit, ano nga kaya ang gagawin muli sa kanya ng mga anak ng ama na patuloy niyang minamahal at tinaalaya ng kagandahang loob niya? Mga minamahal, panahon na ng Espiritu. Panahon na ng pagbabago. Panahon na ng pakikipagtotoo. Panahon na ng pandama para madama nyo kung sino ang nagbigay pandama sa buhay ninyo bilang tao. Sa inyong pagkatao, sa inyo bilang tao, sapagkat kung wala kayong pandama, hindi nyo mararamdaman ang anuman sa inyong katawan. Kung nangangati kayo, kung nasasaktan kayo, kung nanghahabdi ang balat nyo, o may makirot sa katawan nyo. Subalit dahil sa pandamang iyan, anuman ang nararamdaman nyo sa katawan nyo'y nadadama ito dahil sa pandama na binigay ng Ama. Naway maramdaman nyo rin ang tunay na pag-ibig niya at pagpapahalaga niya upang anuman ang malaman ninyo at nalaman at natutunan pa sa kanyang mga aral, maganap ng maisabuhay ng mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karamaniyahanam, net karamaniyahanam, net karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ano nga bang hindi mapagbabago? Kung ang kaanyuan ay napakita ng Ama sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu, ay nagbago ang kaanyuan ng Kristo na isinugo sa mga anak ng Ama. Kayo rin, lahat ng tao, maaaring mapagbago niya kung tatalimang tulad ng anak na isinugo niya. Mapapakita niya ang liwanag, mapapakita niya ang ganap, mapapakita niya ang galak, mapapakita niya ang pag-ibig. Kung paano maisasalarawan at kung paano ito napatutupad. Sa lahat ng kanyang mga anak na kumikilala at tumatanggap, walang hindi siya nilalaan para sa kabubuti nilang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karamaniyahanam, net karamaniyahanam, net karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kuminsan po sa simpleng pangyayari sa buhay mo, sa simpleng nakakamtan mo, sa simpleng mga nakakamit mo, mapagninilayan mo na buhay talaga ang Diyos na kahit pagkatagal-tagal na, alam niya pa rin yung gusto mo. Kahit pagkatagal-tagal nang lumipas, kung kailan hindi mo na gusto at kung kailan hindi mo hinahanap, bigla na lang pinakikita sa'yo. Pagtawanan niyo man po ako ngayon sa kwento ko ay talagang ikukwento ko dahil pagbabago. Tunay nga po. Napakaganda ng binigay ng Diyos na pagbabago kapag kinilala mo siya. Una, sa dating buhay mo, kapag may gusto ka, pilit hahanapin mo yun. Kung may pambili kay, bibilin mo. Subalit nang kilalanin mo ng Ama, nawala na lahat yung gusto mong gayon. Nabago na yung pag-uugali mong gano'n, ang pag-iisip at damdamin mo. Subalit pinakikita naman niya na kung kailan hindi mo na gusto at hindi mo na hinahanap, alam pala niya, kay luwat man, alam pala niya kung ano ang hinanap mo noon, kung anong gusto mo noon. Simple nga lang po itong kwentong ito, ngunit dahil sa pagbabagong kaloob ng Ama, tunay ngang ang galak sa puso'y nagpapaumapaw dahil sa Kanya. Sabihin niyo nga po ako'y inosente at ako'y tanga. Tanggap ko naman po yun. Ngunit, ang di ko kayang tanggapin kung ang Diyos ang sa akin tumakwil.
Ngayong kinilala at nakilala ko na siya. Sadya pong napakabuti. Nakita ko po kasi si kapatid na Mario eh. Nung birthday po niya, nagpunta kami sa kanila. Eh, nag-CR po kami. Eh, nahiya ko naman tanungin sa kanya kung paano yung paggamit ng automatic na yon. Puro po automatic yung CR nila eh. Sabi ko, Diyos ko, Ama, wala palang tubig din eh. Buti na lang kakaunti po ihi ko, sabi ko. Eh, nandun po siya sa loob. Si kapatid na Lina na may kausap. Nahiya ko sabihin, kapatid, paano bang pinipindot-pindot yun? Nalimutan ko na po yun. Sabi ko, saan ko kaya uli makikita yun? Pagdating po namin sa bansang tinunguhan namin, ganun lahat ang pinasok namin siya. Pero, hindi ako nagtanong. Natuto ako. Dahil, pagpasok ko sa CR, sabi ng mahal na kapatid na Feli, Apo, kung di nyo pa po alam gamitin yan eh, siyempre na, ano sasabi mo? Ay, sadyang di ko pa alam kapatid, kasi wala naman sa atin yan eh. Pero may nakita na ako niyan kako kay kapatid na Lina at kapatid na Mario. Eh, nasa Japan kasi anak noon eh. Di siguro, binili yan, ano. O kahit dyan, eh, basta siguro po sa mayayaman, ano. Wala po kaming yaman, kaya wala kaming ganun CR. Sa madaling salita, tinuro. Ganyan po eh, kapag ganyan. Eto na, nang si Arlene ang pumasok. Hitingin-tingin. Arlene, alam mo na ba yan? Hindi po, Apo, paano po yan? Ganyan daw, ganyan, ganyan, ganyan. Ba, ako hindi marunong, ako pa nagturo pala. Sabi ko, buhay po talaga ang Diyos, di po ba? Eto na naman. Eh, sabi po nila, Apo, total nandito na po tayo eh. Sige po, Eka, mamili na kayo at baka wala ng oras na pamili. Eh, ngayon po, yung anak ko, nung pinamili ako, nung nasa kahera na, eh, di siyempre, hapon-hapon sila. Eh, sabi ko, ano ba naman kako yung pinagbibili mo na yan, anak? Ano ba ito kako? Kinakain? Pagkain ba yan? Ma, hindi. Ilalagay ka sa bowl ng CR, doon sa pinaka-tangke ng tubig. Para eka, pag lumabas yung tubig, mabango eka at may kulay na yung tubig mo. Ay, talaga bunso, Diyos ko po ako. Ama, dito ko lang pala matutagpuan yan. Katagal ko na kako. Magbubulungan kaming mag-ina. Bunso, katagal ko na kako gustong magkaroon yan eh. Kasi kako eh, para nawawala yung ano, eh buhos ka na lang, buhos na buhos. Eh, pinaplas ko kako, may napuntahan kako ako, may ganyan. Saan kaya kako nagmumula ang kulay na ere kako? Ayoko naman maging tanga kako sa kanila na sinabi. Sinilip ko yung pinaka-daanan ng tubig. Wala namang nakasilip kako, wala namang. Eh, sa iba'y may nakalawit na ganon. Eh, yung kako, wala. Eh, ba't kako kumukulay ang tubig? Ano kaya kako yun? Pag kaya kako dumating yung tubig sa bowl na ere, may kulay. Ba, galing ka ako na CR nila. Siyempre po, tanga ka, no? Inosente. Aba, ang ka-inosentehan ay nakakatuwa po kung minsan eh. Pero, ayaw ko mahalata na ako inosente, tanga. Kaya di ako nagtatanong. Minsan nagpunta ako sa CR na may, sa gasolinahan. Hindi na ako nahiyang nagtanong doon sa janitress. Sister, ba't baka ako ganun kulay yung tubig? Ay, may nilalagay po kang doon sa pinakadaanan ng tangke ng tubig para ipaplas. Saan naman ka ako yung binibili? Ay, ma'am, hindi ko po alam kung saan. Ah, ganun baka ako? Okay, sige. Kinalimutan ko na. Alam niyo po, habang ako'y nagninilay, ito po ang pinagnilayan at binigay ng Diyos. Wala pong pagkabula ang mensahe niya
sa banal na aklat. Kapag sinuko mo ang sarili mo, tinupad mo ang kalooban niya, sumusunod ka sa kanya, hindi ang ganang sarili mo ang tinutupad mo at sinusunod mo, yung hindi mo gusto, na noong buhay mo, sa dating pagkatao mong gustong-gusto mo, nalilimutan mo. Di mo na naalala at di mo na ginugusto. Binibigay, sinusurpresa ka. Mga minamahal, bilang Apo Kunching, bilang tao, sino nga po ba ako para paniwalaan niyo sa mga kwentong ito? Sa simple lamang po at napakasimpleng kwento. Ngunit diyan napapakita po't na isa sa larawan ng Diyos na kung siya'y kikilalanin mo, tatanggapin mo, ang katangahan mo'y magiging katalinuhan at ang kawalan mo'y magkakaroon ka man din. Ang hinahanap mo'y makikita mo at ang inayawan mo na dahil gusto niya ipadama sa'yo at pakita at alam niyang gusto mo noon, binibigay niya. Buhay po ba ang Diyos? Napakasimple po. At isang araw, mas matagal na pangarap, isang araw naman po ibabahagi ko rin sa inyo. Hindi pa po ako ganito, hindi pa ako naglilingkod, nang yung pangarap na yon ay sambitin ko. Subalit isang araw, pinatupad ng Diyos, maglalabing-anim na taon na ako naglilingkod, at bago pa ako maglingkod, ay nasambit ko na yon, hindi pa po nagluluwat na kami magsama bilang mag-asawa. Nasabi ko noon, pag matanda ka na, pag tayo'y nakapagpatapos na ng anak, nag-retired ka na, wala na tayong gagawin kundi maglingkod sa Panginoon. Bahala ng mga anak natin, total na bigay na natin. Ika'y maggaganyan, ako'y maggaganito. Nalimutan ko na po ang panahon na yon, nalimutan ko na yung pangarap ko na yon, dahil may ibang gampanin ako't pares naman po kami naglilingkod sa aking palagay, bagamat siya'y hindi puspos sa paglilingkod, dahil may gampanin po siya para sa aming pamilya. Ngunit, at pasubali, sa kalooban ng Ama, sa pagbabago ng buhay mo, ng pag-iisip at damdamin mo, tandaan po ninyo, pinakikita ng Diyos, may pangarap ka ba noon na hindi mo nakamit, hindi mo nakamtan? Lumipas ang mga panahon, hindi mo na naalala at hindi mo na inisip yan. Ngunit nalibang ka sa paglilingkod mo. Naaliw ka sa paglilingkod mo. Nasisiyan ka sa paglilingkod mo. Araw at gabi natutuwa ang puso mo. Magalak, nagagalak, kang nakakamtan. Dahil sa Diyos na yung pinaglilingkuran. Yun po palang ibig sabihin, ang liwanag na nakamtan mo, marami kang makikita sa buhay mo. Ang liwanag na dinulot sa iyo ng Panginoon, maraming pakikita sa iyo na sa dating buhay mo hindi mo nakikita. Na sa dating buhay mo hindi mo magawa, hindi mo masabi. Dahil sa pagliliwanag ng kaisipan mo at pangunawang binigay niya sa iyo, nabago ka, nag-iba ka. Naging masaya ka sa kabila man ng hindi mo nakamtan ang mga pangarap mo na sa palagay mo'y nabigo ka na, wala ng pag-asa. Subalit, ang pangarap mong iyon na nakabubuti at makabubuti, alam ng Diyos, alam niya, kaya't hindi lilipas na ikay namatay, dumating ang kamatayan mo na di natupad ang iniisip mo noon na makabubuti at ikabubuti, hindi lang sa'yo, para sa kapwa mo. Yun pala, tanda lahat ng Diyos yan. Dahil mula pagkabata mo, alam niya na kung anong isip mo, alam niya na kung anong gagawin mo, alam niya na kung anong ginagawa mo, at alam niya na kung ano ang mga gusto mo at layunin. Kaya nga maliwanag ang katotohanan na wika nga niya, walang malilihim sa kanya. Kaya nga po, mga minamahal, nang makita ni Pedro at nitong si Santiago at Juan, ang pagliliwanag ng Kristo, ang pagiging tatlong anyo ng bahagi ng buhay ng Ama. Ano po yung ibig sabihin nun? Tatlong anyo ng buhay ng tao ang makakamit.
Tandaan po ninyo, ang ikaw ay namatay, ang ikaw ay sinilang, ang ikaw ay nakibaka sa buhay, hanggang sa magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi man sigurado bilang tao para sa inyo na ito ang dinaratal at binabahagi. Kung hindi man po paniwalaan at di man pagtiwalaan ng marami, ang mahalaga, nang sumunod ka sa sinusundan mong Kristo, nang sinunod mo ang guro mo, marami siyang pinakita sa iyo, marami siyang mapapakita sa iyo, marami siyang mapagbabago sa iyo, marami siyang babaguhin sa iyo, marami siyang ibibigay sa iyo na hindi mo kaya bilang tao. Sapagkat kung bilang pagkatao, walang makapagpapabago, walang magbabago. Subalit dahil sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, ang di kaya ng tao ay kaya ng kataas-taasang Ama sa pamamagitan ng pangalan ng Anak at sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya't ang susunod at tatanggap, magliliwanag na ganap. Nawa, mawawaan ninyo kung anong binahaging karampot at sa pagtatalakay ng mga mensahe, pagbabaybay ng mga banal na aral, mapagtantunawa ninyo, mapagnilayan ninyong ganap, ano ang Espiritu at sino ang Diyos, nasaan ang Diyos ninyo. Sa ngayong oras na ito, matatanto ninyo ang pagdatal at pagbibigay, sapagkat kung bilang tao at pagkatao sa harapan ninyo, walang mababaybay sa inyo, may tuturan, maliban ang mensahe at pagbabahagi bilang tao. Subalit ang kaibahan at magkakaibang salita, kailan may di kaya ng tao at di masasambit ng tao. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya kayong may karamdaman, anong dapat niyong asahan at panaligan? Kung papaano nakita ng 3 alagad nang alam nila'y isa lamang ang kanilang kasama, subalit nagulat sila, 3 ang nakita. Kung mabubuksan ang pangunawa niyo at mabubuksan ang inyong pananaw, ang lahat ng gawa ng 3 persona, maunawaan ninyo. Sapagkat sa pamamagitan ng kadakilan at kapangyarihan ng bumuhay at tagabuhay ng tao, mababatid ninyo ang katotohanan at makalalaya ang tao sa pagtanggap sa katotohanan. Sa di marapat na paglaya na dapat ay kamting ganap. Ano po yung hindi marapat na paglaya? Sa bilang tao ay hindi ninyo marapat makamtan at hindi ninyo nararapat kamtan dahil hindi ninyo kaya. Subalit, makakamit ninyo at makakamtan ninyong ganap dahil may tinanggap kayo sa buhay ninyo, sa isang espiritu, sa 2 na pagkakatawang ibinahagi ng Ama. Nataglay ng isang tao sa patnubay ng Espiritu Santo, Diyos Ama at Diyos Anak,